Fiesta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit iamrentals.ph. Okay, game! Clap. Lagi ako lang. Gusto ko rin. Bawal namin yan. Editing. Okay, game. Ay, ka na mag-intro. Ang intro natin. Kailan ba yung last mo na, na podcast? Ay, camp Kanina. show! Hindi, sa atin. Hindi na-guest pa ako as Santa Anguina talaga. As ano? May pinapromote As ka ba nun? Mamanay. Yung pinag... Nag-pings ka pa! Oh my God! Oh my... Pinag-aawayan namin kanina eh. Di ba may halo ako nun? Wala. Ay, wala Naisip niyo lang talagang guluhin yung nananahimik kong buhay. Totoo. Habang tahimik yung tulog yung anak mo ng... Actually, dapat Oo. mag-guest din siya nung isang beses dito, yung solo natin. Tapos Oo. minessage ako ni Angge, sabi niya, nasan ka? Nandito ako sa Hiner. Kung sige, puntahan kita. Tapos mag-isa nga siya dun. Sabi, ano ang ginagawa niyo? Solo namin na recording. Sabi niya, gusto mo mag-guest ako? Kasi hindi naman pakiramdam guesting lagi, di ba? Parang nang chichikahan lang. Kala ko Oo. kanina pa tayo rumorolyo eh. Oh. Totoo naman yun. Live to sa tapat ng Quiapo Church may Mercury drug na Ay, salamat mga nagsimba dahil Immaculate Conception Day. Nandun to, live via satellite. O sige, ano intro natin? Huwag na tayo mag-intro. Yun na akong intro. Alam Kayo ko na lang na. intro ko. Para maiba. Ha? Wag. Ano? Kasama natin kasi ngayon si Ruby. Ginanon tayo ng buhok eh. Oo. Pinay bida kontra bida, Angelica Panganiban. Wala nang kukontra. Ako na, ang bida. Ruby, ngayong Pebrero na sa Primetime Bida. Si Oo. Pat kasi yung nagsabi na pabidang kontrabida daw yung hair buhok mo mo daw today. ngayon. Si Pat Sumagi yung Hindi, producer. kanina yun. Iba yung look ko kanina. Kasi galing ako sa mga hindi nakakaalam, nag-dog show divas ako. Maraming salamat sa pag-connect sa akin. As a podcaster na talaga. Nag-brainstorming pa kami niyan dun sa kung anong... Medyo masakit na ngayon pangako. Day 6 ko na naglalako ng pelikula. As in, ginaganon ko na siya. Kulang pati, D6 lang. Ano ba? Siyempre may continuity pa. Uwi muna ako sa pamilya ko. Sandali lang. Ay, okay lang. Namiss ko na. Dapat yung yung di ba December 16 nag-start yung Simbang Gabi. Dapat ganun din yung sa promo. Huwag mo na silang bigyan ng idea. Baka mag-church tour pa ako. Sa dami ng ginagawa first ko. reading. Ang ganda nun. First reading siya. Oo, tapos Sa yung isang intro mo, ano. welcome back to my chapel. Ang ganda. Agad wala pa nakagawa ng church tour. Wala pa. Sa MSF. Bisita Iglesia. Bisita Iglesia. Ba't di ko gawin? Oo. Quiapo Church first reading. Yes. Sa ibang church, Pakibook oo. yung mga simbahan. Pero Baclaran simulan natin sa Church. Subic kasi mahirap kung i-Manila kagad natin. Magpapasko, dami kong inaayos. Welcome back to my chapel. Nakakatuwa yung ayon. Ang ganda, bagay sa akin. Diba? Ganda pwede. Kemba. Pag tinatamad yung pari, bumili ka na rin. Ay, parang gusto ko marinig si Angga nag-homily. Oo, ang ganda nun. Ang dami mong sigurong masasagasa ang mga tao. Tsaka paglabas nila, confused sila. Kung talaga pag nakaramdam sila ng gaan, naniwala ba sila sa Panginoon? O mapapapanginoon na lang sila, Panginoon? Ano yun? After nung simba na ikaw yung nag-homily, magsisimba ulit sila. Yan yan. As Huhugas- banlaw. huhugasan. Nakagawa silang kasalanan. Sorry, Jesus, ba't ako nakinig doon? Nagpo-promote kasi. Tapos sa dulo, yung after mo ng homily, yung dulo, please watch. Ang Mary. Tungkol po ito sa annulment na hindi ko naiintindihan ba't walang divorce. Father, ano na? Ang ganda! Ano masasabi niyo, Father? Tapos, bago magsasalita si Father, ay, ako yung may mic, bumili ko to. Mamaya ka. Kung gusto mo bukas bumawi ka sa susunod mong simbang gabi, may ilang gabi ka pa, gabi ko to. Ang
Unmarried December 25. Unahin nyo sa mga sinihan. Ginawang promo yung... Pero anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay shooting and taping memes. Kasi hindi pa siya nag-shooting laging memes. Santa Angge kapag nagpupunta. Tama lang. Oo, Santa Angge. Buti nga nag-shooting memes tayo kasi para hindi ako... Alam nyo, mag-letter na lang tayo para trending pag-usapan ako. Kailangan umingay yung pangalan ko ngayon. Benta ko ng pelikula At saka mapalitan na yung trending mo na yung hinabol titi ko ka na ng suot. sobrang laki, gano'n. Ma! Siyempre, nasa ibang bansa ako, di ba? Tapos, nagubad. Tapos, ang laki nung titi talaga. Ang laki talaga ng titi. Tapos sabi ko, oh my God, this is so big. Gumanday. Naghabulan kami dun sa room. Ayoko magpatira. Trending naman sa TikTok. Ilang taon na yun. Parang Alam mo, kailangan, pag may nagsisend sa akin, hindi ko ino-open talaga. Alam mo na no? Nakikringe talaga ako. Ang gay! Talaga. parang kailangan natin ng bagong dahilan para maabante. Tagal ko nang hindi naaabante. Kailangan ko mag-promote. Kaya. Gawa natin Okay, ng so paraan yan. alam ko na kung anong magpapaabante sa atin. Ano? Parang alam ko. Ang gayaw ka na maghamon tanungin kung ano. Dahil alam mo sige. naman. Nag-brainstorming kami kanina kasama si Pat Kung paano tayo mapag-uusapan. mauuna. Oo. Bago yung flood control issue, tayo muna. Yes. Oo nga eh. Mas headline ka. Hindi, ang wish ko talaga kasi bumalik yung sigla ng mga manonood sa pelikula. Matanggal nga yung mga galit nila sa mga nangyayari, di ba? Kasi minsan tinatamad na, iisip mo, manonood ako. Totoo. Dami kong iniisip na problema sa bayan. So, hindi, totoo. Seryoso, yun yung iniisip ko kanina. So, gawa tayo ng gulo. Gawa Sige. tayo ng issue. Palitan natin yung hashtag ng yung may nakulong na ba. Sa atin, may naghiwalay na ba? Sige. Sino? Wala ko idea eh. Oo nga, sino ba? Sino ba yung susunod? Wala akong... May naghiwalay na ba, Angge? Parang maraming naghihiwalay Napalunok ako doon. Hindi kami para mag-banter dito ha. Ikaw na to, te. Nilagay ka namin dyan, no? Hindi para mag-all white ka dito. Kasi kala ko Santa Angge ako, kaya ako nagputi. Alam mo, kanina nga pinag-uusapan namin, bago natin i-chika yung Unmarried, December 25, wala pang cinemas nationwide, ilang cinemas? 2,000 cinemas, no? Lahat nandun Yes, kami. oo. Kami lang ang lahat nandun. Isetan. Mami, tapos bigla may mall na pupunta sila. Sabi ni Angge, Pag-usapan muna natin mga shooting and taping memes na hindi mo pa napag-usapan before. Oo nga. Since ilang taong ka na sa showbiz industry? 6 years old, so 32 years. Oo. Grabe. Sinong veteran? Marami Huwag natin silang hamunin. Na mas matagal pa. Grabe, 6 years old. Ano yun? Ang Child TV? abuse. Tama rin. Oo. Sabi mo, ano yun? Oo nga, tama din. I guess, Hindi ko lang anong in-expect. project? Oo. Yun talaga yung gusto kong pero sige, yun yung lumabas sa bibig mo. Parang matagal I mo think, nang gustong okay, sabihin sa mga taga-abante, yun na yung isa. Okay. Bigyan natin sila ng material. Oo. Choices ba? Option 1. Okay. Para sa mga tabloid, wag na pare-pareho Siguro mag-usap-usap na lang Oo, sila. maghati-hati Baka may GC kayo. naman sila. Oo. hati-hatiin So may natin. mauna na dyan sa Angelica Panganiban, child abuse? Meron na. Unmarried, December 25. Ande, ano bang pelikula yun? Antipolo Massacre, Cesar Montano, and Don Zulueta. Ano yun? Ano Hindi yung ito yung Antipolo Chop Chop Massacre? Lady. Hindi. Kami yung isang buong pamilyang pinatay. Sorry, ba't ako natawa doon? Pasensya na po sa mga Oo, pinatay ka. Ito yung era na puro massacre films. Oo, Dul Zura Nakadalawang Cortez. massacre films. Carlo Caparas. Pareho. Pareho. Lipa Massacre with Vilma Santos. Oh my God. Ay, oo nga. Pinatay din ako. Sinaksak din ako doon. So, nagkaroon kasi ng era sa Philippine film cinema. na merong mga massacre movies na si Carlo J. Caparas. Kasi, hindi ko alam bakit nga sunod-sunod na Chop Chop Lady. Ang daming massacre nun. Yun yung Oo. peak nung shabu. Alam mo yan. I was there. Taray! Yung shabu pumik pa. Di
Di ba parang maraming natuto ng mga shabu ng mga 90s. So, oo, na trivia. Kasi, di ba maraming nare-rape, ganun. Oo. Tsaka ito yung mga time ng floor contemplation, Oo. Delia Maga at mga ganun. Maga. Maga ba? Kailan nagbago? Pero yun yung time na yun. Tapos, tinatapon. Di ba yun yung time na parang takot na takot yung mga magulang kasi nga nakikidnap bigla yung mga... Siyempre, nung nagkaanak ako, parang kaya ko alam na umik nga yung shabu nun. Dahil ang dami kong tinanong. Kasi siyempre may fear akong baka... Diyos ko, ganun, di ba? Sabi, hindi naman po kasi grabe yung shabu noon. Naloka talaga yung mga tao. Hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa kanila. Ngayon kasi mas na-explain na yata kung ano nangyayari sa inyo pag nag-shabu kayo. Ano yung effect Oo, no? effect ng shabu, effect ng weed, effect ng rugby. Parang meron pa Okay, game. Sige, ano pa yung... Ba't ganito yung mga topic? Mama Mary, Shabu. Ulitin natin. Pinaka-memorable sa buong legacy mo na 32 years as Angelica Panganiban. Taray, Gusto mo legacy. lang marinig kung ano eh. Hindi pa Parang di niya alam. Wala tayong Hindi pa tayo opening nag-intro. intro. Alam mo, ulitin na lang natin. Sige. Tapos talaga tayo. Clap. Pero dapat sasabihin siya. Okay, ako si Tonette at nung una kong naka-work si Angelica Panganiban sa Beauty in a Bottle. Tapos, hindi pa kami close noon. So close na ba kayo ngayon? Medyo lang. Malapit na. Medyo lang. Okay. Getting there. Kukunin ko na yung number niya mamaya. So, yun yung first time ko siyang maka-work. Tapos after nun, nakwento ko naman yun dito. After ng Beauty in a Bottle, binigay ko sa kanya yung script ng dating Call Tadhana. Nasabi mo, babasahin mo. Yes, direct basahin ko. Oo. Pero hindi mo naman daw binasa Hindi niya pala. binasa. Kasi may may Europe ka. May flight ako papuntang Sweden yata nun. Norway. Yon. Tapos akala ko, ayaw na niya. After, basta nag-post ako sa Instagram, tapos bigla ka nag-post na, nabasa ko na, direct ako na si Miss. Yon. That's my Angge story. Isang palakpak para kay Tonette. Ang haba! Tribute to tribute. Ako si JP at hindi ko pa nakaka-work si Angge pero parang feeling ko ilang beses ko na siya nakaka-work. So ang wish ko lang sa kanya. Hindi, ang favorite memory, yun talaga yung Titi Connoisseur eh. Ibang level talaga yun. Actually. Iba rin. Titi expert. Gago, Titi Connoisseur. Titi Connoisseur. Yung nakabasag ka pa ng wine bottle. Oo. Glass. Ng glass ba? Hindi ako nagbabasag Yung ng umabot bottle, ka sa sayang. Abante, bottle eh. At ang dami nating, hindi ko alam kung naalala mo, na ang dami naming tinanggal doon. Alam mo, bakit naman may pwede kayong tanggalin naman pala? Ba't niyo tinanggal? Pinagkatiwalaan ko kayo. Oo nga, no? Ang mga tinanggal lang namin yung mga pangalan na Mga nasabi. pangalan, may mga na... Salamat, Ang dami mo sinabit eh. As in, isa-isa mo. Ulitin Ang natin. mga nakadaupang palad mo. Yung kung bakit yung Pinoy titi is stronger than the... Di ba yung mga titing Pinoy talaga, yun yung best. Yung perfect, Oo. titing Pinoy yung tigas ng Pinoy, tas lagyan mo ng dugong afam, yung manaba-naba. Yan. Parang kare-kare lang yung pinag-uusap. Ko, sige, irritate na lang natin yung iba para may konti naman material yung abante. Pag tinanggal namin, wala naman. True enough, pero naman. Pero mas nakakaabante yung mga tinanggal natin. Oo, te. Hindi lang pakabante, toro. Hanggang nabasag na nga ang Oo. wine glass. Pero yun talaga yun. Peak yun. Oo, nagawa niyo pa ng sticker. Natuwa ako nagawa niyong business eh. Salamat sa idea. Ikaw lang yun eh, hindi ko nasun. dahil dun sa sticker na yun, nabuo yung Kank Show. Talaga ba? Yes. Ha? Mali. Kank show nga, kaya nga siya nag-ano. Oo. Tanga, nauna yung Titi Connoisseur Hindi, bago yung hindi. Kank Show. Kank show Kank muna. show, kaya siya nag-guest. Kaya ako nag-guest para mag-promote. Kanina ba yung Kank Show? Sa amin. Ano ba yan? Guys, yung rugby, wag please Guys, please. Sisagot din. Okay na. Oh. At ang ating very special guest. Ay.
Ang daming mga symptoms, mga pangit na. Sorry. Okay, game. Pag tayo natokhang dito, te. Ay, wala na pala siya. Oh. Merry Christmas. Yes. Sana masaya ka dyan. Oh, ikaw, mag-intro ka sa sarili mo. Ang galing. Oh, ikaw. Ha, i-intro ko yung sarili ko. Yes. Favorite ang game memory. Main. Mems. Ang pinaka-paborito ko nung pagkapanganak sa akin. Aww. Nandun ka? Wala ka nung pinanganak ka? Sinulatan niya yung gato ng nanay niya. I was here. Kasi since may anesthesia naman, di niya nalang Gusto ko yung ang pinaka gusto mo yung pinanganak ka. Siyempre, kasi parang dumating na ang gugulo sa mundo. Ganun. Ang bida. Angelica Panganiban, lumabas na. Tapos ganyan yung tawa. Sakit agad ng tiyan ko. Tapusin sige, natin to. okay. Sige, mag-promote ka na. Okay na parang alam na nila kung ano yung pelikula ko. December 25, Unmarried. Yes. MMFF. At yung ito podcast, ang Walang Kwentang Podcast! May present. Walang presents. Mag-hi muna tayo sa mga nandito sa Basta Cafe for our live recording! Yes! 655,000. Yes! Ang dami nito! May mga nakasili po. Hindi nakapasok. Oo, sorry po. Huwag po magtulakan. Mamaya Oo. makakapagpa-picture po talaga lahat. Oo. Respect begets respect. Sa Zoom, ilan tayo sa Zoom? Oh, shit. 272,000. So, mga 2.3 million. Yes. Lahat yan manonood ng Unmarried December 25. Yes, totoo. Kung napanood niyo na yung trailer ng Unmarried, akala ko nung start kayo yung mag-aanal ni Ni Sanjo. Ang galing, ah. Ang ganda nga nung Sa ginawa haba nila ng chika natin dun sa ina, hindi mo na chika yun, ah. Bakit ko naman i-reveal sa'yo? Ginawa pa akong Target market ka raw kasi nun. Tapos, nakakatawa kasi nga, nung time na, hindi ko alam bakit bigla tayo nag-promo meeting nung... Galing kasi ako ng first day ng promo, tapos parang ang dami kong mga, di ba, nag-open up ako sa'yo, saan kaya dadalin tong Oo. promo? Tapos nakita ko yung schedule, sabi ko, nakukulangan pa ako. O, di ba? O ngayon, Kulangan nasusobra. ka, o. Abot nga akong church, di ba? Welcome back to my chapel. Ayun, so parang feeling ko, mas gusto ko talaga siyang mapanood ng marami. Gusto ko siyang ilako. Totoo. Bukod sa comeback movie mo kasi to, ang tinatakel niya ay, so, syempre merong annulment, divorce. Pero ang difference doon, yung character mo, gustong makipaghiwalay kasi Na-fall out of love at hindi mo nakilala yung sarili mo. Hindi siya dahil may Binugbog. physical abuse. Walang or ganun. Walang baliw-baliw third ka. party. So, ibang side siya ng isang babaeng gustong Umalis sa umalis na marriage. sa kasal. Kasi may mga taong natatauhan na lang talaga. Pagising mo, hindi na yun yung para sa'yo. May gusto ka ng, hindi ibang tao may gusto ka na lang din ibang gawin pa sa buhay mo na parang buhay ko ba titigil bilang misis. So may mga ganun kasi na hindi madalas na pag-uusapan. Kasi nga, gusto natin ng bigness. Gusto natin ng third party, sampalan, ganun. Totoo. Ganda. Sino may gusto niyan? Yung alin, na third party, sampalan. Yung mga manonood dati. Pag na Si tayo Aling mag-name Bebang. drop. Si Aling Bebang. Si Si Aling Aling Bebang. Bebang may Oo. gusto nun. Yung kasi napapanood nila sa pelikula at TV, pero sa totoong buhay, hindi naman kailangan ganun Ka-intense. drama, kabongga Oo. para Ano rin, parang ang ganda rin niyang ikwento kasi nga, tayo, akala natin, ang dahilan lang para hiwalayan mo ang lalaki dahil niloko ka. Or dahil sinaktan ka. Of course, syempre, hiwalayin mo sila pag ganun, di ba? Pero maraming nagtitiis sa isang unhappy marriage dahil hindi siya madalas tinatakel, hindi siya nanonormalize. Kaya nung binigay sa akin yung project, naging interesado talaga ako na maging, kumbaga, guilty ako dun sa mga pelikulang nagawa ko noon na, ito kasi yung gusto nila, ito yung gusto nilang mapanood. But I think panahon na para din magpakita tayo ng iba pang side ng ganong klaseng issue din ng kasal, ng samahan. Oo nga, kasi yung trailer, ang lumanay, yung walang mataas, walang sampalan, walang sabunutan. Walang Oo. nangyari ganun. Huwag kayo mag-expect ng ganun. Nandun na yun sa One More Try. Oo, nakita nyo na yun sa akin. Yun naman ang hinanap ko din, di ba? Na gusto ko makagawa ng project na yung ayoko na ng mga
mga nagawa ko, of course. Tama. Tsaka script nito, Chris Martinez. Ang nagsulat ng Here Comes the Bride at di ba nag-co-write din siya sa Beauty in a Bottle? Concept niya yun. Concept. Concept Concept nyo ni niya Direk Chris. Okay. Game. Ano yung mga, bago tayo pumunta pa sa sa Unmarry? Sa 32 years of your showbiz life, ano yung unforgettable Funniest. mo? Sa Antipolo Massacre. Sa Unforgettable. Munting Prinsesa. My God, naalala ko na natutulog ako sa ganyan, sa dining table, sa set. Kasi wala naman kaming standby area nun. Tapos sumasabay lang ako nun sa jeep. Sa utility Ha? Oo. Anong project to? Antipolo Massacre. Antipolo Massacre, Oo, yun yung, kumbaga hindi pa rin siya nawawala sa ko. Naaalala ko pa rin yung mga ganun. Tapos natutulog ako di jeep, di ba? So maaga kaming sinungsundo. Parang madaling araw talaga. Papunta kami ng probinsya yung location namin nun. Of course, hindi ko na maalala kung saan yun. Ay, ba't Pakialam ko hindi? naman. Pakialam ko, masan tayo pupunta? Anong probinsya? Eksakto. Kaya hindi ko na alam yun. Basta malayo yung pinupuntahan namin. Tapos, dahil siksikan sa jeep, sa doon ako sa may mga gamit sa gitna, Mga crate, ganyan. Mga oo. cold Mga man. styro, kasi utility kami sinabay So, mga styro, ganun na, lalagyan ng mga tubig, ganyan. Doon ako natutulog. Doon ako pinosisyon ni mama. At least malamig. Aga ko na yung feeling pagpatay ka na. Aga kong naramdaman. At least, diba, na kasi papatayin ka dun, diba, sa Oo, para alam ko na yung acting na hindi ka gagalaw. Ba't dito tayo napupunta? Bakit kasi utility pinapasabay? Questionin ko ba sila nung 6 years old ako kung ba't doon ako sabagay. sinabay? Parang dapat yung tanong sa nanay ni Angge. Oo, tapos naalala ko nung nahihirapan ako pagka wala kaming uwian. Siyempre, naalala ko yung mga big stars noon. Nakakauwi sila, alangan naman dun sila itira, di ba? Kami, doon lang, stay in kami. Ay, talaga? Oo, tapos iyak ako ng iyak kasi hindi namin dala yun. Nung bata ako, may doll akong laging kasamang matulog. So, hirap akong matulog. Tapos, nagre-request ako kay mama kung pwedeng umuwi kami. Tapos, kukunin nga yung doll. Sabi niya, hindi pwede. Wala tayong Sasakyan. Sasakyan, oo. ganyan. Alam mo, ginawa ni mama nun, the following day, yung may shooting na, parang wala kaming shooting nung the following day, di ba? Yung susunod na araw pa doon, umuwi si mama mag-isa para kunin yung doll ko. Naiyak ako. Oo. The next day, nandun na yung Dala doll naman mo. niya yung doll. Nakalimutan na. Hindi, ganun pala. Umuwi si mama para kunin yung doll, pero hindi niya nakuha. Nakalimutan ka niya. Ay, nakalimutan ka. Pagdating ko kasi doon, ano nga ba yung kukunin ko? Sabi niya. Wala pa cellphone. Oo. Bumalik na lang siya sa set na wala yung doll. Tapos, nakatulog ka na after. Hindi pa rin. May hinanap. Kasi bago hinanap, yung suot-suot mo lang. Yung T-shirt. marinola, kung saan ako laging And then, of course, syempre, parang okay na kami nun. Kasi magtatagal pala kami. Kasi dati wala pang mga segue. Pag pelikula. Well, at least siguro for you. Alam ka namang kasi Kasi parang, bata pa, syempre, oo. tsaka parang almost, parang talent lang din naman ako nun. Kailan pa ako nag-start sa yung mga nagsisegue? Nag-start sa akin nung ginagawa ko yung, alam niyo ba yung Familia Zaragoza? Yes! Yun, parang, Namatay ka doon? hindi. Nabuhay. Dahil ako ang tunay na Zaragoza. Anyway, yun, doon ako na-start nakaramdam ng pagod. Ilan taong ka nun? Siguro mga 8 or 9. Grabe, 8 years old, pagod na siya. Kasi nagsuschool pa ako. Hindi, mga grade 6 ako niya. Grade 5. So, nagsuschool ako ng 7 a.m. to 12 noon, pang umaga ako. Yung lunch, si mama may dala ng lunch sa kotse noon. Tapos, Taray, may kotse na kayo noon. May kotse na kami noon. May Taray. styro pa rin ba sa loob ng kotse? Wala naman Doon pa rin ako natutulog. Di ba mahal na sa'yo, Reso? Dala mo na yung manika at saka yung styro. Hinanap-hanap ko. Yung manika ng styro. Yung may kotse na kami. Naka-Lancer na kami noon. Ay, shit. Toroy. Pero syempre, ilang gives yun? Mga ilan? Hanggang ngayon binabayaran natin. Kasi naman ako talaga yung pagiging kuripot ng mama ko
Sobrang tagal. Para 5 years yata, ganun. 5 years to pay. Tsaka kasi pinagsabay mo nga hindi ka tumigil Hindi. Yung iba kasi, nag-homeschool. Oo nga. Ako hindi. Kasi gusto ko silang parehas. Gusto ko yung school. Uy, alam mo, meron nag-viral recently na hindi ko alam kung nag-viral sa inyo or baka, hindi ko alam, baka sa akin lang. So, hindi siya viral? Hindi masyadong viral. May lumabas na may picture na sumali ka sa isang writing contest, journalism contest, si Mami. Yes. Saan? Sa St. Vincent ako nag-aaral nun, pero dito sa school sa Quezon City, sa... Kisay? Quezon Kisay City yata? Science High School. Oo, yata. Taray, so nasa school paper ka. Yes. Ako, assistant editor-in-chief. What? May Bakit ayabangan assistant tayo. lang? Oo nga. Bakit assistant lang ang game? Ako, nagigigil ako dyan EIC. Si Patty yung EIC ko. Talaga? Si Oo. Patty? Si Patty EIC ko. OMG. Oo. Tapos assistant niya ako. Pero kasi mas masipag ang assistant. Sa'yo binibigay lahat ng work. Si Patty talaga, ganun din pala kahit dati Oo. pa. Ano no? bang gusto mong sabihin kay Patty? Kung sino man tong si Patty? Si Patty! Patty, Patty evangelista? Hindi. Gagi, kilala mo siya? Ba't di mo siya kilala? Stylist! Sumagi? Stylist! Okay. Si Patty. Oo, basta ako nung featured journalism ako nung second year high school. Tapos parang nakalimutan ko na isa pa. Tapos nung fourth year na, graduating na, kami na kasing pwede magkaroon ng mas matataas na posisyon pag nasa fourth year ka na. Oo. Si Patty Yap nga yung EIC, tapos sa akin binigay yung Part ako ng journalism talaga nung high school ako. Taray. So, nag-inter-school competition kami. Pero never akong nanalo. Pero masaya siyang sa akin. Gusto ko yung ginagawa ko. Pwede kang gumawa kaya ng ng column para sa promotion nito. Bakit ko naman hanggang pinagsimba mo na ako, pinagsusulat mo naman ako. Ikaw na ngayon. magsulat ng gusto mong film. Kaya mo naman pala, kailangan ko pa makita yung nag-viral na Parang ewan ko kasi feeling ko magkaibang siya, experience. Or ikaw yung mag-direct. Ang dami niyong gustong ipagawa. Ayaw niyo na ba ako bilang isang artista? Direct ang Hindi na ba kayo get. nagagalingan? Panoorin niyo ito, magagalingan kayo, promise. Tapos titigil kayo sa kakapusyakan sa ibang direksyon. So, nag-artista ka, tapos nag-journalism ka, nag-aaral ka, Oo. tapos graduate ka, tapos kailan mo din-decide na mas gusto ko Iwan na nang ang lahat. Oo. Nung nabigay sa akin yung project na Santa Santita. Ay, yes! Oo. So, yung Santa Santita, parang yun yung pagbabalik mo na hindi ka na si Becky. Oo, hindi na yung pabebe. Yun din yung ni Mr. M, parang kung gusto mo talagang mag-artista pa, kasi may awkward stage di ba? Yung from child star, yung teenager na hindi alam kung saan ka talaga ipi-place, kung bata ka pa ba o nagdalaga ka na. So, nung in-offer sa akin yung Santa Santita, ang advice sa akin ni Mr. M nun, kung gusto mo talagang mag-artista pa, kunin mo yung role na yan kasi makikita ka ng dyan kasi seryosohin ng mga tao na hindi ka na, unang-una seryosohin ka nila bilang actress at makikita nila na hindi ka na bata. Galing. So, magkakaroon ka na ng ibang mga roles. Ano lang siya, wild girl lang. Oo, promiscuous. Yan, gano'n. Spell. Mapusok. Spell. Sabi ko mapusok. Hindi ako nagsabi ng promiscuous. So, ikaw ang mag-spell. Utos mo, spell mo. Sige nga. Okay, promiscuous. C. Kala ko sa'yo yung sinasabi. Panoorin nyo yun, guys. Ito yung totoong pag sinasabi ng mga artista na ibang-ibang ganito, ibang-ibang Angelica Panganiban yung makikita. Tapos, kasabay pa nun, kailan ka cover sa mga magazine? Nung after, nagpo-promote na kami nun. Kasi Yung Yung mga nag-isa na ako. FHM. Ginawa ko ang Santa Santita, 17 years old ako. So medyo, may child abuse talaga ako nararamdaman sa ginawa sa akin ng nanay ko Actually, yung project na yun, dun ko sineryoso yung ginagawa ko. Right after that, kasi ang mga nakatrabaho ko, si Direk Loris Guillen, of course. Tapos si Johnny Delgado, Grabe. si Cherry Pie Pecache. Nanay ko si Hilda Coronel. Oh my God. Ay, para akong mamamatay lagi nung nandun ako. Walang biro. Pero in fairness, diba, I mean, at 17, aware ka na sa ganong klaseng Doon ko nga responsibility. naintindihan. Parang doon lumalim yung tingin ko sa acting. Kasi noon, gimmick lang ginagawa ko. Oh my God, Jimmick Jelay. Oo, Jay naglalandian lang kami ni Carlo, di ba? San tuloy nauwi yung kalandian ko. Sineryoso ko. Ay, di ang agang nasaktan. Ayun na, maabati na tayo! Ayan na!
Option 2. Yes, yes. Exhibit B. Yan, meron na. Okay. Babado na tayo. Meron ka isang napanood na ano mo or nabasang interview mo para sa Santa Santita na nag-audition ka para doon. Tapos, Nag-audition ako. Oo. Last 2 kami ni Jody. Oo. Oh. Last 2 kami. Anong ginawa mo kay Jody? Sinapak mo para Nilaso. Para magtae siya nung final. Hindi siya nakarating. Kaya pala sa pangako sa'yo, yung away niyo doon medyo may Medyo something, totoo. no? naalala niya. Oo. Pero parang ang sabi mo yata, tinanong sa'yo ni Direk Loris Guillen kung bakit gusto mo mag-artista. Tama ba? Tapos, yung sagot mo pa ba lang? Charing. Kakaiba yung sagot mo eh. Parang, Alam mo, tama ka. Hindi ko maalala. Itong mga anesthesia kasing nilagay sa... parang ang sabi mo nun, actually, ayoko mag-artista eh. Sa pagkakaalala ko alam mo yung Maxi magazine, di ba? Oo, na ganun? oo, parang- Si Angelica Panganiban ang first cover star ng Maxi magazine. Tama ba? Yes. Taray. Sabi sa'yo, fan ako before. At saka Ilalagay nagbabasa ka ng Maximum Pero hindi Magazine. na para bumili ako. Binubuklat lang niya sa National Bookstore. Tapos ang posing mo doon, di ba nakaganon ka? Naka-load ka, tapos nakaganon. Maxim yun. Hindi na- Ako ang pinakaunang cover ng Maxim. Okay, sorry. Ano ko na lang, So, hindi ka paki-edit. totoong fan? Hindi, edit Kasi yung si pagka-Maxim. Erwin ang nagsulat nun. Erwin Romulo? Yes. PIC ba siya, no? May No, interest ka. assistant Parang, PIC. Baka assistant lang din. Si Patty yata rin. Inutos ni Patty. The original Ano na? Alalahan mo naman. Ikaw nga, di mo sumagot naalala nga yung yata Maxim. ako ng hindi ko naman po gusto. Hindi ko nga alam ba't ako nandito. Oo, ang pa-plastic parang naman ng mga, parang gumanon ako, ang pa-plastic nga ng mga taga-showbiz. Parang medyo gano'n na. Hindi ko naman Ilang taong ka ganun nito? kaalala. Yung 17? 17. Tapos kasi yung audition na yun, hindi ako mag-audition talaga. May nakita akong pila sa... Hindi ako Free nagbibiro. taste! Akala mo free taste? Dalawan. Pila. Or concert in Taguia ba to? Pila lang siya. Nagpunta ako ng ABS. Hindi ko alam kung bakit ako nasa ABS talaga nung araw na yon. And then nakita ko nga yung pila. Nandun si Glyza. Si Glyza de Castro na best friend ko. So nakita ko siyang nakapila. So nilapitan ko. Sabi ko, anong meron? Kasi natuwa ako, nakita kami doon. Diba? Anong meron? Ganyan. Tapos sabi niya, may pa-audition ni ganito, ganyan. Bagong pelikula daw. Naghahanap daw yung Direk Loris Guillen ng ano. Yung direct Luz. Oo, pero nga yung Direk Loris Guillen ng ng magiging bida dun sa pelikula. Sabi ko, okay. O di sirasamahan ko lang siya sa pila. Nagkukwentuhan lang kami. Tapos nakita ako ni Miss Beverly Verhel. Siya ang nag-workshop noon sa ABS, ang head ng workshop committee dun Mara sa Clara. ABS. Yes. Tapos sabi niya sa akin, lagi ako nag-workshop sa kanya. Tapos sabi niya, what are you doing here? Ganyan. Tapos sabi ko, ay wala po, sinasamahan ko si Glyza. Nakikipagkwentuhan lang po ako. Tapos parang exit na kasi parang, ay nasita na ako. Parang ganun yung pakiramdam ko. Tapos sabi niya, ay mag-audition ka, nandito ka na lang din naman, mag-audition ka. Sabi ko, ay ayoko po, hindi ko naman po alam yan. Siyempre hindi ko naman alam yun. Baka mamaya ipagawa sa akin dun sa loob, di ba? Sabi ko, ayoko po, hindi ko naman yan Tapos, parang pinilit niya ako. Child abuse na naman to, pinilit ako. Yan na yung title ng MMK na episode na to. So na-convince naman niya ako at sabi ko, at si Glyza din kasi yung parang, halika na amiga, ganyan. O di finally, umuo ako, may pinilapan na ako, name, age, ganon. Tapos, di parang tinignan ko na ngayon, sineryoso ko na tinignan ko yung mga lumalabas na artista, sila Julia Clarete, hindi ko na nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta maganda Jane siyang Fonda? Yes! Jane yan dapat yung first film niya. Inagawan mo. So, kita ko sila, parang may unang lumabas na umiiyak, na parang, naku, paiiyakin sa loob. Parang ganun yung hindi naman ako para umiyak ngayon. Siyempre, ganun iniisip ko. Hindi, iniisip ko lang kasi nga may pinunta lang talaga ako doon. May pipick upin lang yata ako. Pinakit ako ni Yung tanong Mama. ay na-pick up mo ba yung dapat Hindi. Nakalimutan ko rin. Inutusan ako ni Mami. Akit ka nga doon. Tapos pagdating ko, ano nga ba yun? Paano? Tapos, si Glyza na. Tapos paglabas si Glyza, malungkot. Hindi naman umiyak si Glyza, pero sige amiga, good luck, una na ako. So malungkot din siya. Tapos parang ako yung,
ano ba yung mga nangyayari sa loob? Bakit sila parang mga nasaktan na paglabas? Tapos umupo ako, parang classroom chair, yung may desk na ganun. Tapos yun nga, tinanong nga lang ako ni Direk Loris, mga hilig mong gawin, mga ganun. Sabi ko, wala naman po. Sports, ganyan. Sabi ko, hindi po ako mahilig, ganun. Tapos sabi niya, yun nga na parang, bakit ka nag-artista? Gusto mo bang mag-artista? Sabi ko, hindi ko nga alam ba't ako nandito. Ang pa-plastic naman ng mga tao. Tapos para siyang natuwa dun sa sagot ko. Kasi nga, maldita. Ay lumalaban. Kasi hindi naman, unang-una, hindi ko pa naman kilala kung sino si Direk Loris Guillen. Kung alam ko, kung nakapag-background check ako, malamang hindi rin ako nakasagot sa mga tanong niya. Umiyak ka? Oo, umiyak. Bakit po? May problema po ba na artista ako? Baka ganun yung naging sagot ko. So parang, ginaganon-ganon ko lang din yung mga sagot ko. Kasi wala nga akong interest dun sa pinapasok ko di ba? Sabi niya, okay, that's all. Ganun lang. Tapos lumabas ako, acting mo na lumabas dito. Tapos eto ka na kinabukasan. Hindi ko to nasabi sa mama ko. Parang isinikret ko lang kasi parang wala namang dun. I'm sure hindi ako makukuha. So hindi ko na to kinuwento kay mama. Nakatanggap siyang tawag kinabukasan. Dalawa na lang daw kaming pinagpipilian nga ni Jody Santa Maria. Doon para sa pelikulang Santa Santita. So tinanong niya, ano yun? Ano yung Santa Santita? Sabi nung handler ko na, ay mami, hindi po ba nasabi sa inyo ni Angel? Nag-audition po siya nga. Sabi niya, ano yung movie na yun? Sabi niya, yun nga mami, hindi ko rin alam ba't nag-audition dun si Angel. Kasi, ang tapang ng pelikula, may love scene, may kissing scene. Akala ko nga pinayagan mo. Sabi ng hunter, syempre 17 nga lang Pero naman yung handler ako. alam, hindi. Nalaman na lang niya kasi nga tinawagan. Tapos yun, pag naalala ko noon, pagbalik ko ng bahay, kinausap ako ni mama ng masinsinan na ano nga daw yung ginawa ko, ganyan. Na-pick up mo ba yung pinapapick up ko? Alam ko daw ba yun, ganun. Tapos parang sabi ko, ay hindi ko alam mama na may ganyan. Ay ayoko, di natakot na ako, di ba? Tapos may mga kumausap sa amin na taga-industriya na, hindi niyo po ba kilala si Loris Guillen? Tapos parehas kami hindi. Si Netch! Lauren Jogi, kilala namin. Yun lang yung director na nakakatrabaho namin. Pero si Loris Guillen, tsaka si Direk Carlo Caparas. Massacre, gano'n. Sabi namin, hindi po. Tapos sinabihan nga kami nila, sila Kuya Egay, mga Si Egay na naman, nabanggit na naman. Oo, sila Kuya Egay, yung mga kaibigan din kasi ni Mama yan. So sila yung magkakausap na parang, Uy, Annabelle! Huwag mong palampasin na mawala sa inyo yung opportunity na ma-direct siya ng isang Loris Guillen, ganyan. Tapos all the more, nung naririnig ko yun, parang ano ba talaga yun? Ngayon alam ko na bakit sila kinabahan ng mga paglabas nila na parang ibinigay nila yung buong career na nila dun sa audition na yun. Ako, pinutso-putso ko. Inanuan ako yung sagot ko, hindi ko sineryoso. Tapos nung nag-workshop na kami, dalawa na nga lang daw kami ni Jody hindi ako makaarte. Siguro dahil tense ako, nape-pressure ako dun sa tsaka hindi, yun nga, ang hirap naman ng mga pinapagawa niya sa akin. Ang background ko, Gimmick. Holding hands lang. Holding hands lang. Tapos, ngiti ka Chubby-chubby na. lang. Tapos, ganun yung hair mo. Ganun lang yung ginagawa namin. Wala naman kaming major issue sa buhay na magiging healer ka, faith healer ka, di ba? So, nung audition, parang nagkainisan na kami ni Direk Loris Guillen. Parang basta pa kailangan, gusto niya akong makitang may certain acting siyang hinihingi sa akin na hindi ko mabigay. Of course, anesthesia, hindi ko maalala lahat. Umabot sa point na dahil minomotivate niya ako, minura niya ako. Hindi pa naman ako madalas namumura noon. So, na-PI niya ako. Galit talaga ako. Parang bang inano niya yung mama ko, yung ganun sa akin. Na kumukuha ng manika ako. So, parang, wala kang karapatan na murahin kami. Ganyan. Bastusin ako at ang mama ko. Basta sinagot-sagot ko siya. Tapos,
ang alam ko, nahagisan ko siya ng upuan, ng monoblock. Sobrang galit ko. Hindi naman tumama sa kanya. Hindi naman ako nakasakit talaga. Pero Yung para bang paika-ika nagwala na siya lang ako. ngayon. Kaya pala! Yung pala Oh my God! Medyo late lang nag-effect. Basta na-trigger niya ako. Oo. So, eto na naman, tapos na, pinauwi na ako, ganyan. Pag sakay ko ng coach, sabi ko kay mama, ayoko nang gawin yun, ayoko siyang katrabaho, ganyan. Kasi nga namura ako, di ba? Para akong nalok. Child abuse. Tapos yun, si mama naman, understanding naman siya na, uy, kung hindi mo talaga kaya, wag naman nating pilitin. Dahil kinabukasan ako na yung tanggap. Ba't nagbago yung ng hangin? Eh, ang hinahanap lang pala talaga ni Loris Guillen, hinanap niya yung tapang ko, yung... Yung lalaban. Yung, ganyan. siya si Malin. Ganon, yung ganyan, lumabang ka, magmura ka, ganon. Paano yun ako yung balita? Sa tawag lang ulit. Kay mama. Kay mama, oo. Eh, hindi, ano naman siya, no, na parang, akala ko ba nag-away kayo nung dalawa? Gulong-gulo si tita. Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? Sabi, ba't ikaw daw ang nakuha? Hindi na nga daw parang hindi na kinall in ulit si Jody nung araw na yun. Ay! Kasi na, kumbaga, okay, done deal na kay Direk Loris. Siya na, ganun. Partida, hindi pa tumama sa kanya yung ano. Yung Paano ba? What more? Paano kaya kung tumama yung Kung tumama, bangko? baka right then and there. Oo. Or baka ikaw na yung Ang galing. Grabe kinancel si Jody that day. Pero, syempre, mas maganda na yung mga projects ni Jody ngayon. Huwag naman nating anuhin na para bang naka 1 point. Huwag natin itong gawa ng intriga. Kailangan nga natin ng Asia's pangabante. best actress po. Kailangan natin Kailangan pangabante. pangabante. Oo, ngayon bunganga ko rin kasi. Sana hindi na ako nag-name drop talaga. Pwede namang... Exhibit C. Pwede namang nagsinungaling lang ako. Hindi ko na maalala kung sino yung anesthesiahan. Yan, dami nabanggit. Julia Clarete. Glyza de Glyza de Castro. Malungkot. Si Janet McBride, yung isa iniisip ko. Oh Naalala my ko God, yun. yes! Pretty din. Oo, tapos lumabas din siya ng Ex ni Mo Twister. Yes. Oh my God. Hindi ko alam ba't yun yung alala ko. Tumatak Sa lahat sa'yo. ng mga... DJ mo. So after nun, nung nagawa mo na yung Santa Santita, na proud ka naman at si tita. Oo. Uy, grabe, doon unang na milestroke si mama. Parang proud ka, te! Nakatawa lang ako kasi nga nakamove on na ako. Sabi ko lang sa'yo, di ba? Pero kasi ano, na premiere night, Ito kasi si mama din talaga. Sa habang Nanood premiere ng ka. love scene habang ginagawa namin. Okay, shooting. Habang sa shooting. Oo. Di naman si tita, di na lang nakapaghintay na in-edit Kaya kasi lagyan ng nga. ano. Sumilip kasi. Pero in fairness talaga sa buong set, kila Direk Loris, na wag niyo na, hindi talaga. Wala talagang chance. Parang hindi ko alam paano niya nagawang masilip pa. Ayun! Nanay eh. Oo nga eh. Kahit ako din naman Baka siguro. nagpanggap siyang utility. Oo. Sala niya yung styro. Dala ko lang po yung manika ng anak ko. So, ayun. Na-milestroke siya doon. Tapos, alam mo, Habang pag nasa set? nagsuka muna siya. Oh my God. So, tinawag na kasi naka-black backing talaga kami. Kasi close set talaga siya. Tinawag ako, pinababa ako. Ni Simeon, sumalangit nawa. Si Simeon din, di ba? O di, Angelica, si mama. Sumama ba ako? Tapos sabi ko, bakit? Nagsusuka. Nandun sa kabilang kalyas, may puno. Buntis! Nang walang sin. Immaculada Conception. Tapos, parang ano nangyari, ma, ganyan. Tapos, pinack up na rin naman yun. Umuwi kami. Si mama pa nag-drive, Pagdating namin ng bahay, akala ko naman, okay lang, nagsuka lang, ganun. Pagdating namin ng bahay, bago kami matulog, isang room lang kami ni mama. Ayun na, nagsuka na naman siya, tapos dun siya na mild stroke. Oo. So, nag-run lang kami sa ospital. Hindi, super drive kami papuntang ospital. Siya pa rin nag-drive. Tapos ang sinabi Hindi na. niya,
Ang sinabi niyang dahilan ay yun. Well, alam ko na, nasabihan na ako. Sabi ko, bakit nagsusuka si mama? Hindi ko nga, kasi nasilip niya yung, yung preview. Nasilip yung or sumilip? Magkaiba yun. Pagkaiba yun. Ano nakita na niyo yung buong pelikula? Okay na siya. Kasi nga syempre edited na, may alaga na ng May musika na. Oo, iba na yung haplusan doon. Diba? Syempre dito pagka pinanood mo talagang parang. Tsaka ang daming tao. Pero in fairness, after nung movie na yun, ay na, sunod-sunod na. Ano Kaya, ba nun? right after that kasi nagmano po 3 ako with another Vilma Santos project ulit. Nag-young Vilma Santos ako. So medyo seryoso na rin naman yung Joel Amangan. Ay. So medyo seryoso na Dumadami yung na mga kilala mong direktor. Yes. Kilala mo na si Luis Gillian nun. Kilala ko na siya. At kilala na niya rin ako. Anong serye yung ginawa mo after that? Ay, nako. Hindi ko alam, hindi ko maalala. Kasi yung mga naalala ko yung mga Iisa Pa Lamang, Ruby. Ginagawa ko rin pala nun yung Mangarap Ka with Piolo. Kasi sabay silang leading men ko ni Jericho nun. Kasi sila yung partner ko sa debut, silang dalawa. Oo. Naalala ko yan. May debut yung pa-ABS. Ipa-debut yung ABS-CBN. Mangarap ka na TV series. Na teleserye. TV series, oo. After Mangarap Ka, parang nawalan na yata muna ako ng career nun. Hindi ko maalala yung susunod. Ano nga bang next nun? Oh, as a fan, di ba? Sabi mo. Teka, hindi rin yata ako naging fan nung Oo nga eh. Tigil din ako eh. Namahinga din as a Na-busy fan. ako, na-busy. Nag-work din ako eh. Ano nga ba? I think nag-Vietnam Rose ako. Ah! Maricel Soriano. Maricel Soriano. Ang OA din nun. Grabe. OA din yun, Maricel. Kilala mo Nasampal ka naman si na ba? Maricel noon? Oo. Kilala mo si Maricel noon? Oo naman. Nasampal ka na ba ni Maricel doon? Sa Vietnam Rose? Oo. Ilang beses? Ay, lumabo yun dito. Lumaran yun dito kasi nawalan talaga ako ng pandinig. Pero one take lang. One take lang. Yung exam na namin, umaatras talaga ako sa blocking. Hold it! Hold it! Sabi ng AD, hold it! Tapos naririnig ko sumisigaw si Joey Lamangan sa headset. So nalilito ako kung susundin ko ba yung blocking ko, yung marker ko, o magpapasampal ako kay Maricel Soriano. Yung parang either way, alanganin talaga yung sitwasyon ko. Masasampal at Masasampal at masasampal ako. So parang tinanggap ko na lang na malapit na sa akin si Maricel Soriano. Pagka ganun niya talaga. Pagkahampas niya sa akin ganun, halos gumaustos sa akin. Vietnamese ako doon, kaming dalawa. So pag nag-uusap kami, madalas, Vietnamese yung salita. Ang daming mali. Di pagharap kong ganun, nakalimutan ko yung linya kong sasabihin na Vietnamese. In Vietnamese, Nag-imbento ako ng dahil ayoko ma-take two. Sabi mo! I-delete natin yun, yes. I swear, nag-imbento ako. Hindi kinat. Bakit nakaintindi ba si Direk Joel Lamangan ng Vietnamese? Bakit good take? Yes! Wala may alam. Actually, may Manila paper kaming nakaganon. Pero alam mo yung para talagang yung gumanon na kasi hindi mo mabasa. Kasi syempre, parang dapat memorize mo yung lines mo. Diba? Tapos guide lang naman siya. Tapos parang, syempre hindi mo maintindihan. As in, nawala. Pati yung intonation. Di ba may proper intonation sila? Nag-invento po ako. Good take naman. Good take. Ngayon lang nila nalaman. Ngayon alam na nila. Ang galing na walang nakaalala nung Vietnamese na ano mo. Oh, yun, Vietnam Rose. Tapos yun, kasi si Jason Abalos yung... Oh my God, Jason Avalos. Oo, siya yung pinipair sa akin nun. Talaga? May ganong ira pala? Ano ba mga next after Vietnam Rose? Ano ko niyan eh, busy na ako nun sa school. Nag-Ronin pa ako, action. After ng Vietnam Ronin. Rose, nag-Ronin ako. Oo, Okay. Eric Tapos- Mati. Tapos Ruby na. Hindi. Before Ruby Magkatunog lang? kasi, iisa pa lamang. Iisa pa lamang na yung next. Ay, Nag-ano muna ako, maging sino ka man. yes. Pinasok oh my ako God. doon. Oo. Pinasok ka pala doon? Sa book Book 2. two. Kami ni Tony, ang bagong salta, tsaka si Vice. Oo. Kami yung tatlong bagong nilagay. Kayo yung may connection ni Rosana? Tama ba? Kami yung magnanay ni Yun, Rosana tama. Roses. Tapos, yung ano na. Mas nauna ba yung Ruby kesa Isa pa lamang? Hindi. Iisa pa lamang, nung nakita nila akong magtaray doon, pwede. Excuse me, Rafael, hindi ko siya diniin sa
heard that line before. Hindi ko kasalanan kung nagpunta ako sa bahay mo nun. In fact, kasalanan mo to dahil ikaw ang nagpupunta sa akin sa bahay mo. Hindi kita pinapunta! Don't you remember? Meron tayong appointment sa doktor, kaso lang malilate ka. Kaya pinasabi mo kay Isadora na doon tayo magkikita sa bahay mo. Kaya doon ako nagpunta. Bida kontra bida. Bida kontra bida na to. Pinigay sa akin yung Ruby. Wala ka bang mga unforgettable moments sa iisa pa lamang? Sa iisa pa lamang, lahat ng linya doon amin. Adlib? Ano ni Pusilak, ni Roel Bayani. Mahilig siya sa ganun, di ba? Yung ikaw bahala. Wait, ano yung isa pa lamang? Yung with You're just a gold digger in red. Bakit hindi pa totoo? You're just a gold digger in red. Ay! Damn you! Same to you, anak. Oh. Yung MMDA si Ate Clau. Sobrang puti niya, di ba? Pero, fuck. Linis-linis sila. Lola ba niya si doon? Susan Roses. May cherry pie din yan, di ba? Cherry Pie, ang mother-in-law ko. Oo. Kayo yung Nanay siya ni nagtatarayan. Dieter, oo. Magkakampi muna kami ni Isadora, tapos hanggang naglaban kami. Kasi may isang, ito na, may isang artista, ikot na lang yung kwento sa amin. So biglang kami na ni Cherry Pie yung pinaglaban. Talo nung kayong dalawa biglang pinag- Ang daming trivia nun, minsan hindi naman talaga taping day, tatawagan ka. Kailangan po natin mag-taping, wala po talagang e-ere, ganun. Nagmamakaawa na yung Oo. Tapos maawa ka na lang din kasi naiintindihan mo naman. Nakikita mo naman din talaga. So parang, okay. Pero Punta kami ang sa taas ng set ratings biglaan. nun, Yun na nga. Sobra. Kaya hindi Sobrang siya taas ng ma-deads. Oo. Naalala ko nun, as in yung core memory ko nun ay kumakain ako sa karinderya sa Visayas Ave. Oh, yung down to earth. Yes. Well, rugby Tapos, yung image ni Angge, tas nasa likod mo, parang gold na stairs. Tapos nagtatarayan lang kayo ni Cherry Pie. Mandaraya ka? Talaga. Dinaya kita because you don't deserve that reward. You deserve to go to jail. Ano ngayon ang ibig mo sabihin? Isusumbong mo ko. Sige, Scarlett. Subukan mo. Pero sisiguraduhin kong kasama kita sa kulungan. Talaga? Okay lang sa akin. Alam mo ba na every inmate has a bitch? Then, you'll be mine. Doon kayo Mas naging ang dami- close lalo. Kasi tumigil yung mundo nung nagtatarayan sila. Pero ikaw rugby ka pa rin. Yes. Tsaka empanada. May feeling ako na hindi talaga tumigil ang mundo. Epekto lang pala. After nun, anong pelikula yung next nun? Kayo ni Derek. I Love You Goodbye, Loris Guillen. Kilala ko na siya nun eh. Yun ba yung next, pangalawa pa lang yun na Loris mo? Yes, pero kasama ko si Direk Lorisa sa iisa pa lamang. Sorry, natawa kasi. Kasi, alam mo yung mga artista doon, isa-isa silang nagpapapatay. Kasi nga, medyo ang hirap niya talagang gawin dahil Gusto na nila ang labo nga ng mga taping days Oo. na parang biglang may taping, tas biglang ganito, minsan walang sumisipot. So parang, laro ba? Oo. So yung iba, syempre, lalo na yung mga tita natin, di ba? Sila Miss Susan. Parang, okay na po ako, tanggalin nyo na ako. Tapos yung gusto nila, hindi yung nag-abroad lang, hindi po, patayin nyo po ang character ko. Walang chance bumalik. Walang chance bumalik. Chinap-chop, Yan. tinapon sa ilog. Yan. Ganon, oo. So, sumunod na si Direk Loris, na parang, okay na, matanda na rin naman ako. Rest na lang, ganyan. Tapos, so, eksena, binaril siya ni Cherry Pie. Sa ulo, para patay talaga yun, di ba? Patay talaga yun. Na nakita ko yun. So parang magkakaroon kami ng agreement ni Cherry Pie. Ito yung original na nasa script na wag mong kinikeso, wag mong ipagkakalatang nakita mo, ganyan. Cut to. Ito yung nagtawag sila na wala po tayong i-ere. So kailangan pong magpunta sa set, sa ospital yung location namin. Tapos, alam nyo, eksena. Siyempre, naka-ICU si Loris Guillen na para bang nag-aagaw buhay. Agaw buhay pa yun? Agaw buhay yun. Na dapat patay na siya. Pinag-taping pa siya ng isa pang araw.
So si Cherry Pie, parang ang mga eksena niya yung mabubuhay ba o ano. Pero hindi niya pinapatay. May chance naman na may mga hatakin ka lang, di ba? Hindi niya pinapatay. Na ano, talagang pinapahaba. Yung puro montage na lang, isip-isip, anong gagawin, mga ganun kami. Eto na kayo, nabuhay pa. Ma? Kasi nga, iilan na lang kaming artista. Dapat ang title ano, iilan na lamang. Tapos, syempre nabuhay, pero may amnesia. Hindi niya maalala sinong bumaril sa kanya. Buti may amnesia kasi nabuhay, tas same memory. Parang nga mahaba, diba? Yung, parang back to normal ulit kasi parang, ay, buhay, pero hindi mo alam na ako bumaril sa'yo. Ganun. Kaya ako natawa nung sinabi ko, Direk Loris. Tapos syempre si Direk Loris nun yung, I really don't understand what's happening. Nabaril sa ulo, and then, buhay ako. Ang galing din na writers, Tsaka ni Direk Ruel, Syempre mga idea na nila talaga yun. Baka ang inspiration, Bollywood. Kasi sa Bollywood, binaril na sa ulo, nakakasayaw pa. Maaari. Hindi kayo pinasayaw. Hanggang dulo magkasama kayo. Kayo yung mga buhay. Yes. Hindi na kami pwedeng mabawasan. Kasi Iilan na lamang. Iilan na lamang nga ba kayo? Iilan na lamang. Si Cherry Pie ako, si Diet, si Gabby Concepcion, Oh my God, may Gabi. Direk Loris. Si KitKat nga, nagtitaping pa eh. So, parang nagawa mo dito. Ganun yung mga eksena. So, parang hinahanap ko si Kineso. Nakita niyo ba? So, ba't naman namin sa makakasama yun, ano? Siyempre, ganun yung mga actingan ko, di ba? Konti na nga lang kayo, hindi na nga pwedeng Pero yung staff, nababawasan din ba? Nadadagdagan. Kasi nga, nape-pressure. Kailangan ng more writers, more ganito. Nadadagdagan sila. Hindi na lang sila yung maging artista. Tapos I Love You, tuloy-tuloy na yung pelikula. Oo. Papunta ng I romance. love you, goodbye. Ano nga I Love You, Goodbye? I love you. Ba't ko kinanta? Derek tsaka Gabi. Kim Chu. Anong premise nun? Nagsiman si Derek, iniwan ako, tapos na-meet ko si Gabi. Anak niya si Kim Chu. Anak niya si Kim Chu. Tapos nagbalik si Derek bilang nang nagsiman siya. Inano niya si Kim Chu, parang kinuha niya yung loob just to get inside sa buhay namin. Tapos winin back niya ako. Tapos nung finally, hihiwalayin ko si Gabi para sumama sa kanya. Naghintay ako sa bus station, hindi siya dumating. To reveal, napatay pala ni Gabi si Derek. Hindi na Kwento mo buhay. ng buo. Gusto mo, di ba? Premise lang yung tinanong ko ba Ang hirap kasi, paano ko ikaw, para ma-explain yung premise nun? Sulo Kinabahan ako. Nasabi pa rin. Ang ganda naman yung to reveal. Napatay niya si Derek, pero nabuhay. Nabuhay. Same hospital yung pinuntahan ni Direk Loris tsaka ni Derek. Magaling dun sa hospital na Yung mga yun. doctors dun, Tapos yung mga susunod. Ano ito yung kay Angel? Loxie. One more try. One More Try. 2012 yun. Yun ang last MMFF ko, yung Talaga? One More Try. 13 years ago. Tito Charlie Peralta. Yun yung yung pera natin, Hindi basta-bastang Hindi. mauubos. pero yung pasensya ko, Konting-konti na lang! Ang pera natin, hindi basta-bastang mauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang! na-feature na namin yun sa Quiz Bee dito. Ay, parang wala kayong trivia doon, pero ayokong ibigay. Nalungkot. Pangilang exhibit na ba ito ng Abante? Alam mo yun eh. Alam ko yung trivia na yun, pero wag na natin gawing Exhibit D. Oo nga. Hindi ako natutuwa. Exhibit D. Pati ako kinabahan. Pero grabe yung premise ng One More Try. Ang lala. Malala. Tsaka kung iisipin mo sa murang edad namin ganun yung mga kinakaharap naming problema. Oo, yung mga pahiram ng asawa mo kahit saglit lang. Oo. Pahiram ng asawa mo. Hindi. Ayoko. Mamamatay na kasi yung anak ni Angel Locsin. Oo. Tapos para mabuhay yung anak ni Angel Locsin, kailangan niyang Bone marrow transplant. Oo. Oo.
So, kailangan niyang makipag-sex, no? Kailangan Kay niya Ding Dong. magkaanak kasi Oo. ng isa pa. Tulungan mo naman ako. Hindi, ayoko na baka ma-reveal ko na naman yung ano. Ito. So, kailangan niya magkaroon ng anak. Paano So, namang may masaspoil pa? pero sila ni Angge nun. So, Mag-asawa sila ni medyo Ding weird, Dong. no? Mag-asawa kami ni Ding Dong, oo. Tapos, Baguio. Nag-bachelor siyang kineso dun sa Baguio. Tapos, one night stand. Nabuntis pala niya yun. Wala namang panghahabol na dapat gagawin. Kaya nga lang, kinailangan niyang duktungan yung buhay ng anak niya sa pamamagitan ng isa pang anak. Grabe, no? Grabe. Nag-best picture yun, di ba? Best picture yun Oo. sa MMFF. MMFF. Yun ang pinaka-last na film, negatibo, na ginamit ng Star. One more try. So, ngayon kasi Tatay digital Charlie. na, di ba? So, Yes. dati, film Film. negative. Tatay Charlie. Tapos yun na yung mga next na I Love You, Goodbye. After One More Try, yan na. Beauty in a Beauty in a Bottle na. Bottle. Comedies. Here Comes the Bride. Kailan ba? And then, nauna Here Comes the Bride, 2010 yun. Kesa One More Try? Oo. Yun yung first mo na comedy. Ng pelikula, oo. Na hindi na ako nagsiskip lang, hindi to Banana Sunday na nagjo-joke. Shit, may banana sundae. May character na akong pinortray. Oo. Aray, tapos nag-iba ka na ng genre. Oo, nagustuhan nila eh. Buong Parang kayo sabi ulit nila, dun. mag ka nang magdrama, dito ka sa comedy. I think I'm funny. Wait, tsaka, parang ikaw lang yung nagko-comedy nun na nagdadrama rin. Oo. Di ba? So, wala kang Taray, versatile. Versa. 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 Baklang versa talaga ako eh. O, tapos yun na, yung mga next na, yung mga unmarried wife. Unmarried Wife, 2017. 2017. 2016. Ano yung unmarried wife? 2016. Ding Dong Dantes. Okay. Anong linya mo dun? Nung nakalimutan mong bayaran ang kuryente natin, okay lang yun, parang ganun. Mali yun, yung palang sinasabi ko. Nung nakalimutan mo ang anniversary natin, mali yun. Nung nagawa mo akong lokohin, mali rin yun. Pero para ulitin mo, hindi na yun mali. May sakit ka na. Ay, hindi nag-rhyme. Ulitin ko kaya. Oo. Meron din nag-viral na puro unmarried wife, Unbreakable. with Bea Alonzo. Tapos, etong Unmarry, Yes. yun lang nga yata. Kasi nga ako si Angelica. Diba yung tama mo, te? Ang agbihan na. Baliw. So dito, ano ang, bukod din sa mga sinabi mo kanina, bakit sa lahat ng mga pwede mong gawing comeback na film, eto? Alam mo, gusto ko na lang din bumalik. Napagod na ako sumagot. Simple answer. Hindi kasi, may mga binibigay nga, kaya lang ayoko na ng paulit-ulit, yung ganun. May drama ka ba before this? Or ito yung... Anong drama ko before this? Parang akong drama sa live pero anong drama? Hindi, project. Parang wala. Wala So, ito talaga. talaga. Talaga nag-ano. Ang huli ko, Lover Money namin ni Coco. Ay, oo. Netflix. Bago Hindi na kami umabot sa cinema. Bago mag-pandemic. Oo. Tinapos yung pandemic na, tama ba? Oo. Naabutan kami sa Dubai. Tapos super uwi kami kagad lahat ng Pilipinas. Kasi nga magla-lockdown. Oo. Tapos tumigil na lahat. Pero naipalabas pa rin. Sa Netflix, ang nag-shooting kami after 1 year para tapusin yung pelikula. Ay, hindi na. So, nung umpisa, 2020, ang laki ng pes ko. Nung 2020, nag-pandemic, nawala ng franchise, medyo nagutom. Medyo lumiit yung mali. Medyo lumiit na yung pes ko. Nagkapanga na ulit. Ano yung naging excuse? Wala, hindi na in-explain. Hinayaan na lang. Isa kailangan tanggapin. No? Ang ganda. Unahin pa ba? Continuity. So, yun ang last ko na pelikula na hindi na nga sa screen na palabas. So, ang last ko talaga is Unbreakable na sa big screen. Yeah. 2019 pa. Grabe. Tunod ko pa yun. Oo. So ano pala to? Magiging very memorable kasi ngayon ka lang ulit magkakaroon ng premiere night ulit. Ngayon lang ulit sa sinihan. Magpaparada. Parada. Float ka ulit. Excited na nga ako eh. Totoo, akala mo may punchline. Naghihintay. Nakaganon. Excited talaga ako. Kung ikaw ang magde-design ng float ng Unmarry, ang hirap niyang gawa ng float ha? Oo nga. Ano? Ng Unmarry. Sinong Madali gagawa ba lang. ng float? Ikaw ba? Hindi Ako, naman. lalagyan ko ng maraming mga annulment papers, mga totoong kaso. So, doon ko pa iikutin. Paper machine! O kaya mga mukha nung naghiwalay. Gusto nyo?
Ayan na, hinihintay na ng Ganda. tik-tik. Gusto ko yung mga ganyan kasi hindi nanggagaling sa amin. Yung prompt. Pwede yun, mga mukha nung naghiwalay. Tapos yung totoong dahilan, ano bang nangyari, ine-explain. Nagkakagulo lang, hinahabol siguro talaga kami doon. Hinahabol na basa. Ay, Diyos ko, ayun na nireveal yung totoong dahilan ng hiwalayan. Magandang idea yun, guys. Asan yung Baka taga di Unmarried FEG. FEG na lang para mas ano. Susunugin. Oo, Sayang 3D. naman yung 4D. info. 4D. Pero sige, abangan Maganda. namin yung mga muka na ilalagay mo. Oh, sige. Kung ayaw nilang gawin, wag na, ayoko. Tsaka ang ganda ng title, parang kukumplituhin mo lahat eh. Unmarried. Anong next? Unmarrying? Gusto mo yun yung movie natin? Ay, sige, ang ganda. Unmarrying. Wala akong maisip na joke. Diba? Walang punchline. Pero yun nga, kasi nga, ang isang nagustuhan ko nung nagchichikahan tayo doon. Di ba alam naman natin lahat, Pilipinas na lang, tsaka Vatican City, yung walang divorce sa buong True. mundo. Pinoy Pride, di ba? Let's go, Philippines. Talaga. Pero bakit nga? Bakit nga kaya na dito na lang sa siguro naman yung Vatican City hindi na kailangan ng divorce? Pero Tonet, ano ba muna ang difference ng divorce tsaka annulment? Yes. Dahil dyan, andito si Attorney Lorna Capuno. Bakit siya binigay ko pangalan? Tsaka attorney din naman yung producer namin, hindi mo naisip. Ano nga ba ang difference? Ang annulment ay null and void. The marriage did not happen. Ang annulment did not happen, yes. Parang wala talagang nangyaring kasalan, parang wala na, hindi totoo. Oo. Guni-guni Hindi kayo nila. nagsisisi sa Nangyari. isa't isa. Oo. Ikaw, kahit ikaw nalito, ay, kinasal ba ako nila? Para actress. Yan, may ganun. With lies! Angelica with lies! Yung divorce nangyari, pero pinapawalang bisa lang. So, doon yung Kasi sustento. ang madali kasi talaga nung divorce, parang, wala, mag-file lang kayo ng ayaw nyo na. Okay. Walang kailangan patunayang baliw yung isa, Oo. bakla yung Walang isa. psychological Hindi kayo keme. papasok ng korte para bang hubaran nyo at ilabas nyo ang baho nung isa't isa. Totoo. So, kung ayaw nyo na, okay, go. Tsaka sa Decision sustento, nyo yan, di ba? kayo yan. Sustento. Kasi Sustento ngayong annulment. sa anak. Oo. Kapag divorce, mapupush mo yung sustento sa anak. Sa Correct. annulment, dahil nga walang nangyaring kasal, lugi yung babae kapag Oo. sa kanya yung ano. Oo. Eh, usually, ang custody napupunta sa babae. Hanggang 7 years old, di ba? Yung Hanggang 16. Tinanong ko to nung nagsushooting kami, pero dahil ilang beses po ako na anesthesia last year. Maalala ngayon. 12 ba or ano, parang basta may ganun. Hindi 6. 7 Lalo yung na sinabi kung niya. fit naman ang or 7. Lalo na kung fit naman ang nanay at may trabaho kahit papano. Ibibigay, kumbaga mentally stable ka naman and ano. Sa'yo ibibigay talaga yung mga bata. Walang laban ng tatay. Yung tatay. Pero yun nga yung maganda dun sa unmarried. Kasi nga hindi siya, yung reason para makipag-anal ay hindi something big na sinampal, sinaksak, ganyan. Sobra naman yung sinaksak mo. Sa one more try kasi Oo, tama. di ba, nasaksak ka dun eh. Binoto. One more try? Okay. Hindi, na ano, siya yung gumanon kay Angel Oxy. Natulak ko siya dun sa Oo. kahit dinugo siya. Kaya siya dinugo. Di ba, walang ganun. Pero bakit mo pinupush yung pelikula na to, knowing na nasa isang happy marriage ka naman? Uy, hindi naman ibig sabihin na, 'di ba, sa lahat ba ng ginawa nating projects, kailangan nagme-mirror sa totoo mong buhay? Totoo. Hindi naman, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko kanina, kung pwede mong gamitin yung pagkakataon at yung boses mo para may ipakita kang bago sa mga tao na pwede silang mapaisip, bakit hindi natin gawin, 'di ba? Parang oras ko lang naman yung nasayang dun sa paggawa ko ng pelikula, tsaka pera ng producer. Pero kung ayaw nilang panoorin, di ba? Pero walang masama kung susubukan ko na pasukin din yung mga bagay na hindi nga madalas natatakil at napag-uusapan. Ganda nun. Kasi di ba, like yung mga ano natin, dahil nga wala nga divorce dito sa Pilipinas, yung mga public officials, yung dahilan nila kung bakit ayaw nila sa divorce, dahil hindi masaya naman ako nasa happy marriage naman ako. Parang, kapag Ikaw, inapprove masaya. yung divorce, hindi naman kayo paghihiwalin ng Kaya nga. sapilitan. Kaya Oo, nga. totoo yun. Medyo bobo eh. Oo, totoo. Di ba, Cynthia Villar? Totoo. Lord. Like, di ba noon, tumatanggap ako ng mother roles kahit hindi naman ako nanay. Kailangan ba nanay lang ang gumawa? So, si cherry pie lang paulit-ulit yung gagawa.
Africa pa. Susana, di ba hindi na kami nabigyan ng chance? Capable din naman kaming umarte na mamahalin namin tong character na to, totoong anak namin. I think, Miss Pino, kung nadadapa-dapa ka ngayon, Si alam mo Andy na, Andahilan. si Andy ito. Nakakagat-gat yung dila. Papunta na yata ICU si Madun sa doon. Pero mabubuhay siya. Mabuhay siya. Doon siya dadalhin sa same hospital. Okay. Ayun. Invite mo na sila sa ano? Ayun na nito, nag-invite ko na sila. So, yun na nga, ito na yung kembak ni Bakla sa big screen. So, sana talaga, suportahan nyo, unahin nyo. Unahin nyo Mag-promise kayo. Salamat mga ka-eme! Mamaya may fill out nila yung mga form. Kung nasa Kukunin mga ko bahay mga nila. pangalan nyo, number nyo. Puntahan Tas, sila ng census isa-isa. yes, Oo. i-on ko ang location nyo. Sa December 25, i-check ko kung, ayan, nagpunta ng cinema. Check ko kayo isa-isa. So, ayan na nga, December 25. Alam nyo, hindi naman triggering yung film na pag pinanood mo. May isa kasi akong nakausap kanina na parang, ayokong panoorin kasi baka matrigger ako. Saan? Baka gusto na niyang iiwan talaga yung asawa niya. Hindi ko na lang din masyadong inungkat kung ano ang nangyari. Nagmamadali ako kanina. So sabi ko na lang, ay, alam mo, hindi siya triggering. Hindi siya pag pinanood mo, mai-encourage kang hiwalayan yung karelasyon mo. Na parang, parang mas masayang mag-isa. Hindi ka naman gaganon. Nagkukwento lang talaga yung pelikula kung ano ba yung hirap ng pinagdadaanan ng mga taong gusto lang naman lumaya. Ganda. Oo. So, kung gusto nyong makarelate or kung hindi naman talaga kayo makaka-relate, panoorin nyo na lang kasi ang galing ko dito. Kahit yun na lang, no? Kahit yun na lang, yung parang, wala naman akong karelasyon o kaya wala pa ako naging boyfriend. So, ayoko niya mga love-love na yan. Pero tignan nyo, ang galing ko, parang yun na lang yung kapitan nyo. Pero hindi magaling si Angelica dito eh. Panoorin ko nga. Oo, yun na lang. Oo nga, tigilan nyo kami. Nanood nga kayo ng Wicked. Di naman kayo mga witch. Totoo! Zootopia ka, pinanood nyo. Kaso ba kayo? Mga totoong tao naman kayo. At saka kung matrigger man sila, ano masama dun? Baka ito yung kailangan nila para mag-isip. Diba? Baka maganda yun, di ba? Yun yung Mas epekto okay dapat. minsan na matrigger. Oo, yun yung epekto dapat ng pelikula. Kailangan ko na rugby. Tsaka ng rugby. Totoo. Oo, kailangan may matrigger sa inyo kapag nanonood kayo ng pelikula. Agree. Isa siyang Pero experience. ano ba ang moral ng Unmarried? Kung pagbabasihan ko yung character ko, yung importante yung pagmamahal sa sarili. Yung finding yourself, finding your voice. And yung makatayo ka na mawala yung takot mo, yung mga agam-agam mo sa mga dinesign ng kultura or ng mga Ng tao sa society. paligid mo, ng lipunan sa paligid mo. Ganda. Ganon. Diyos ko yung divorce, nakakaloka. Kaya nga, Pilipinas. 2025 Naku talaga. na. Siyempre, nung ginawa ko yung pelikula, parang, sabi ko, so ganito. Alam mo yung, naku, aalagaan ko yung relasyon ko. Siyempre, napag-ano kayo, nagkaroon ka ng, so ganito yung papasukin ko pagka parang may nangyaring kung ano man, minalas, yung wala na, hindi na talaga, hindi na mag-work yung marriage. Pagdadaanan ko to, Diyos ko, Panginoon. May friend ako na nag-undergo ng annulment. Grabe. Pagod na pagod siya talaga. Yun na nga, ako one day ko lang ginawa Yung court scene, Yung nanay ko. iyakan. Kasi nanay ko. Ay, naku, hindi. Hindi yun nga yung one day na yun. Oo. Tapos yung, seryoso, naghanap ako ng alak nung pag-uwi ko ng bahay. Tapos napaisip talaga ako na, oh my God, can you just imagine? One day lang ako nag-shoot ng court scene. Sila ilang taon nila yung ginagawa. Totoo. Paulit-ulit. Hindi deserve ng mga taong gusto lang naman lumaya. At, di ba? Lalo pa kung abuse, sinasaktan. Totoo. Ay, oh my God. Totoo. Ay, nako. Tsaka hindi siya mura. Hindi mura, correct. Mahal ang annulment. Mahal ang annulment. Mahal na, matagal pa. Correct. Grabe yung nun, yung sa mental health, sa emotional. Oo, kaya may mga taong ayaw na lang, di ba? Yung wag na lang, tiisin ko na lang. Baka mas kaya ko to. And that is so sad. Cynthia Villar. Yusin mo. Ay. Angelica para sa Gabriel. Yeah. Actually, dito niya i-announce candidacy. Na EIC ako. Gabriela. EIC ka na! Ha? EIC ka na? Ng Gabriela. Ng Gabriela.
for that. Okay, December 25 on Mary. Yes. Sino yung mga kasama mo? Hindi mo ba nakikita yung post? Grabe naman mag-promote. Ang sarap mo kasi yung inisip. Batuhin kita ng ano? Style. Ay, nakakapagod yung ginawa ko today. Meron ka pag next, Meron May pa next nga na ba? Baka wala na ako maibigay talaga dun. Sunday TV Mas. Anticipated. Sama namin si Solen Yusaf, Yes. si Tom Rodriguez, Eugene Domingo, Zanjo Marudo, at nandun ako. Ang galing. Sana naman. Tsaka magaling ka doon, tama? At magaling ako dito Yes. talaga. Naku, dapat nanood muna talaga ako ng pelikula bago ako nag-promote. Baka mamaya. Papahiya. Kaya, Hindi pala. and then magpo-post na lang ako sa December 20. Premiere night namin, mapapanood ko na. Pag tumahimik yung mga stories ko, yung pagpo-promote ko, baka hindi ako nagalingan sa Ang i-push mo na lang best float. Ayun, yan. Kasi, medyo sure pag talagang So, pag nakita niyo may mga mukha nang naghiwalayan doon, sabihin niyo na, ay, hindi maganda yung performance ni Angelica. Dinaan sa Ipinush float. yung best float. Hindi sa paper machine. Ayan, dami na material ng Abante, Ayan. Directed by Jeffrey Jeturian. Yes. Written by Therese Cayaba and Chris Martinez. Under Quantum Films and Cinico Productions. What's next? For Taray, Angelica what's next for Panganiban. Hollywood. Oh my God! Ito ba yung nababalita akong parto ng Frankenstein? Bangkay-bangkay na naman. Alam mo na yun, di ba? Alam mo na yung bangkay, alam mo na yung patay. Ang dami 6 ka years experience. old pa lang ako. Ibinigay na sa akin ang opportunity para maaral ko yung ganung Full circle moment. Yes. Thank you, Angge. Thank you, Santange. Grabe, thank you. Saan ba yung next mo? Tubaw lang. Ako ba? Lakarin mo. Merong jeep dyan pag... Gusto ko nga, para hindi na ako mag-drive. Lalakan na lang Bakit ako. kasi wala ka na naman driver? Nasaan ako? Oh, paano? Okay, fine. Oh, unmarried, December 25. Unmarried, hindi unmarried. Ikaw nagsabi nung unmarried. Sorry. eh. Thanks, Te. Thank you so Thank you. Kailangan Congrats.